Umano'y partisipasyon ni Vice President Sara sa usapin ng extrajudicial killings at DDS killings. Asan raw hong maglalabasan dahil sa maagang anunsyo ng pagtakbo niya bilang Pangulo sa taong 2028. Ayon po yan sa isang abogada. Ating alamin sa report ni RH5 Val Gonzalez. Val. Sisingilin siya ng multo ng maraming mga kasalanan. Ito rin ang reaksyon ni Atty. Cristina Conti sa formal announcement ngayong araw ni Vice President Sara Duterte na tuluyang pagsabak sa 2028 presidential elections. Sa ambos interview ng media dito sa Quezon City, sinabi ng ICC Assistant to Counsel na sana ay pinag-isipang mabuti ito ni VP Sara. Ayon kay Atty. Conti, magiging hamon ito sa Vice Presidente dahil maliban daw sa usapin ng korupsyon ay asahan ng mas marami pang maglulutang ang issue laban sa pangalawang Pangulo. Narito pakinggan natin si Atty. Conti. Magkakaroon ng habol ito. Maraming issue, maraming nasa likod niya lagi. Hindi lang yung corruption issues niya mismo, kundi even yung extrajudicial killings at ang kanyang participation sa DDS killings, diba? Ang siste niya, maaari pang mabanggit pangalan niya kung sakasakali sa hearing ng tatay niya. Dahil ang pagkikwentuhan doon ay kung ano ang nangyari sa Davao at kung paano ito naging nationwide. Si Sara Duterte sa pagitan ng saklaw ng kaso 2011 hanggang 2019 ay Vice Mayor ng Davao ng panahon. Panghuli ay ginawa pang halimbawa ni Conti ang ani ay kasaysayang sinapit ng iba na dati ay maaga ring nagdeklara noon ng kanilang kandidatura. Naritong muli si Atty. Conti. Una po sa lahat, good lang po sa kanya. Alam naman namin kung anong nangyari sa kasaysayan sa mga quote-unquote front runners, mga maagang nagdedeklara. Yan po ang mga kinasabihan na Vice President Jojo Binay, Vice President ng mga tumakbo. Vice President, si parang ba? Basta mga ganun, maagang nagdedeklara, tapos sinasabing maagang front runner. Yun naman po kung ano, kinasabihan nila. Mula sa Quezon City, ako si Val Gonzalez, DJ Rate, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.